Pagmulat ng mata ay otomatik na kinapani Wancho ang katabi subalit bakante iyon. Narinig niyang may umaagos na tubig mula sa shower. Napangiti siya sa kaisipang naroon ng asawa, walang saplot, habang umaagos ang tubig sa buo nitong katawan. He groaned in frustration and amusement. He was never like this with other women and he's definitely not a pervert. He has learned to control his urges long time ago. Subalit pagdating sa asawa, ay tila palagi nawawala ang kontrol niya. He just wants to make love to her all the time. They make love almost every night. Tila hindi naiibsa ng pananabik na meron siya para rito. Magmula nung unang gabing may nangyari sa kanila, ay bumalik na siya sa silid na iyon na sadyang nakalaan para sa kanilang mag-asawa. Lagi na ay pinananabikan niya itong makasama at makatabi sa pagtulog. Gusto niya ang pakiramdam na yakap ito hanggang sa makatulog siya. Matagal na siyang may pagtingin sa babae. Subalit hindi niya alam na maaari pa palang tumindi ang nararamdaman niya para rito. He never imagined himself going crazy for a woman until he made love with his wife. Natigil ang pag-iisip niya na makitang lumabas ang asawa sa banyo. Nakatapis lamang ng tuwalya. Hindi nito napansin na gising na siya. Dumiretso ito sa aparador upang kumuha ng damit. Bago magbihis ay nagpahid muna ito ng lotion sa katawan. Naupo ito sa paanan ng kama at sinimulang pahira ng lotion ng binti. Nakita niyang nagdekwatro ito upang hindi na yumuko pa. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at paluhod na lumapit rito. Mula sa likod ay niyakap niya ang asawa at binigyan ito ng masuyong halik sa batok. Nagising ba kita? Tanong nito sa kanya. Natigilan sa ginagawa. Umiling siya bilang sagot. Tinapik nito ang braso niyang nakapulupot rito. Mag-asikaso ka na. Ang sabi ni Lani may meeting daw kayo sa Manila. Sabi nito at kumalas mula sa pagkakayakap niya. He groaned in frustration nang tumayo ito. Kung maaari lang na magkulong na lang sila sa silid na iyon maghapon. Kumilos ka na. Sabi pa nito sa kanya. Napangiti siya. He likes how she bossed him around in the morning. They seem like a normal couple. Tutol man ang kalooban niya ay wala siyang nagawa kundi ang tumalima at pumasok sa banyo. Malayo pa ang meeting na pupuntahan nila ni Lani, kaya kailangan na talaga niyang kumilos. May bagong ipinapatayong hotel sa Pasay and he wants to invest on it. Foreigner ang kausap nila, kaya hindi sila pwedeng malate. Sinimulan na niya ang paliligo. Nang nasa banyo na ang asawa, ay nagmadaling magbihis si Reyna. Nakasanayan na niya ang asikasuhin ng mga personal na pangangailangan nito. Para bang natural na sa kanya na gawin ang mga bagay na ginagawa ng isang babae para sa asawa nito. Ilang linggo nang maayos ang pagsasama nila ni Wancho. Tila lalong tumibay ang pag-iisip niya na maaari silang magsama ni Wancho bilang isang tunay na mag-asawa maski pa hindi maganda ang naging simula nila. Isa pa, hindi na niya magawang itanggi sa sarili na gusto rin niya ang pakiramdam na parang hindi nito magawang alisin ang kamay sa kanya. Masarap sa pakiramdam niya na parang laging nasasabik sa kanya ang lalaki. Halos gabi-gabi ay inaangkin siya nito at sa totoo lang ay unti-unti na niyang nararamdaman na lumiligaya siya sa piling ng asawa. Handa na niyang kalimutan ng lahat ng hindi magandang naging simula nila dahil para sa kanya. Ang importante ay ang ngayon at ngayon ay maligaya siya sa piling nito. Meron lang siyang isang problema, ang kanyang itay. Nais niya itong makasama at kung papayag si Wancho ay doon na lang din niya patitirahin ng kanyang amain para hindi na ito nag-iisa sa kubo nila. Kailangan niya pa din kumbinsihin ng tatay Ricardo niya na sumama na doon sa kanya. Gusto niya makita rin ito ang kabutihan na nakita niya kay Wancho at patawarin na ito ng kanyang amain. Nang nakatapos na siya magbihis, ay kaagad siyang bumaba upang mag-asikaso na ng almusal ng asawa. Kahit sinabi na ni Wancho sa kanya na hindi na niya iyon kailangan gawin na ginagawa pa rin niya. Hindi kasi siya sanay ng pahiga-higa lang, kaya naging rutina niya ang pagluluto sa umaga para sa asawa. Maging ang mga kasambahay roon ay nasanay na rin na siya ang nag-aasikaso ng pagkain nila sa umaga. Tumutulong-tulong na lang ang mga ito sa kanya. Magandang umaga ho, Aling Lourdes. Bati niya sa kusinera. Magandang umaga rin, Ma'am Reyna. Bati nito sa kanya. Naku, Aling Lourdes, kinikilabutan ho ako kapag tinatawag ninyo akong ma'am. Reyna na lang ho. Iyon naman ho ang nakasanayan natin. Nakangiting saway niya rito. Iba na kasi ngayon. Siyempre, amo na rin kita. Nakangiting sagot nito. Diyos ko, ako pa rin ho ito. Nahiilang lang ako kapag ho.
Ako ho ay minamam ninyo. O sige na nga, Reyna na lang ulit ang itatawag ko sa'yo. Sabi nito at marahan nitong dinunggol ang balikat niya nang makalapit na siya rito. Ayan. O, mas maganda. Lalong lumuwang ang ngiti niya. Ano bang lulutuin mo ngayon? Tanong nito sa kanya. May ibinabado akong tapa noong isang araw. Iyon na lang ho. Sagot niya rito. Sandali at kukuhanin ko. Anito at akmang iiwanan nga ang ginagawa. Subalit pinigilan niya. Ako na ho. Maabala pa kayo. Nasaan ho pala si Jane? Hindi ko yata nakikita. Nagtatakang tanong niya. Ay, nag-enroll. Nag-enroll sila ni Mira. Kaya ako lang na narito ngayon sa kusina. Sagot nito. Mag-aaral rin ho pala si Mira? Aniya habang kinukuha ang tapa na nasa loob ng refrigerator. Oo, pati si Mira ay tutulungan din ni Sir Wancho na makapag-aral. Nagpapahanap nga si Sir Wancho ng dalawa pang kasama para may kapalitan niyong dalawa. Akala ko magtatrabaho pa rin sila rito kahit nag-aaral na. Bakit na naghahanap ng kapalit nila? Nagtatakang tanong niya. Hindi kapalit, kapalitan lang. Relyebo pa, kasi kapag pumapasok na yung dalawa ay wala na ako makakatulong rito. Kaswerte mo riyan sa asawa mo, iha. Kabait na tao. Ako naman, Reyna, ay hindi nakikipasok ha. Alam naman naming lahat dito sa bayan naging sitwasyon ninyong dalawa at hindi naman bulag ang mga tao rito kaya alam namin na noong una ay hindi kayo nagsasama sa isang silid. Kaya tuwang-tuwa nga kami na matapos na kung ano man na hindi ninyo pagkakaunawaan noon. Lahat kami dito ay natutuwa ng tuluyan na kayo nag-aayos. Nabawas-bawasan ang laging pagsimangot ni Sir. Umaliwalas na ang mukha, kaya tuloy parang umaliwalas rin ang buong mansyon. Nakangiting sabi nito sa kanya. Isang ngiti na lang din ang isinagot niya rito. Nagsimula na siyang magluto. Nang matapos ay nagpatulong na siya kay Aling Lourdes na dalhin ang mga niluto niya sa komedor. Nakahanda na ang lamesa. Nang makita niyang papasok si Wancho sa komedor, magkasabay silang naupo sa hapag. Looks delicious, sabi nito na makita ang mga nakahain. Before I forgot, anito, at may inabot na pamphlet sa kanya. Ano to? Kunot noong tanong niya. Culinary School. Subukan mong i-check. Baka magustuhan mo. Pwede ka magpasama mamaya kay Mang Donato para mapuntahan mo yung school. They offer short courses for culinary and baking. You can take them both if you want. Paano mo nalaman na gusto ko mag-aral nito? Manghang tanong niya na kuhanin mula rito ang iniaabot. I know a lot of things about you. Sagot ni Wancho kasabay ang kindat. Napangiti siya. Lalo itong gumwapo sa paningin niya dahil sa iginawi nito. Hindi nga nagkamali si Aling Lourdes sa obserbasyon nito. Tila naging maaliwalas nga ang hitsura ng asawa at gusto niyang isipin na may kinalaman siya roon. Dadaan muna ako kay tatay bago ko puntahan ito, sabi ni Reyna sa asawa. Gusto sana kitang samahan kaya lang ay hindi ko pwedeng i-reschedule ang meeting ko. Okay lang naman ako. Ako na lang ang pupunta rito. Minuwestra pa niya ang pamphlet. Kasama ko naman si Mang Donato. Ibig kong sabihin sa pagpunta sa itay mo, I think it's about time na humarap ako sa kanya. Seryosong sabi nito, hindi niya iyon inaasahan. Bakit? Tanong niya, may halong pag-aalala. Anong bakit? Nagtatakang tanong nito. Hindi ko naman pwedeng hayaan habang buhay siyang magalit sa akin. He's your father. At isa pa, ay iniisip kong dito na lang din siya tumira kung papayag siya. Alam ko naman na nag-aalala ka sa kanya dahil nag-iisa siya roon sa bahay ninyo. Mahabang sabi ng asawa. Hindi niya nagawang kamibo sa sinabi nito. Hindi niya alam na iniisip rin pala nito na ang kapakanan ng kanyang ama. Naalala niya ang doktor na pinapunta nito ng regular sa kanya amain para tingnan ito. Siya nga pala. Maraming salamat sa pagpapapunta mo ng doktor para matingnan si tatay. Bumubuti na ang kalusugan niya dahil regular siyang na-check up at nakakainom siya ng gamot ng maayos. May mga vitamins pa siya. Initian siya ng asawa. Good. Maiksing sabi nito. That's it. Matapos dalawin ng ama ay nagpahatid na siya kay Mang Donato papunta sa culinary school na sinabi ni Wancho. Maganda ang pasilidad niyon. Nag-inquire siya sa admin office at ayon sa staff ay puno ang slot para sa susunod na buwan. 2 buwan pa ang inihintayin para makapasok siya roon. Sinamahan siya ng kausap niya na maglibot kaya nakita niya ang mga kwarto kung saan nagaganap ang mga lectures. Nakahiwalay ang lectures para sa cooking at baking. Kung gusto niya rin mag-aral ng baking ay kailangan niya munang tapusin ang course para sa culinary pero sabi na nakausap niya ay pwede na siyang magpa-reserve ng slot sa parehong klase para sa susunod na buwan ay iyong baking naman ang papasukan niya.
Matapos niyang magpasalamat rito ay nagpaalam na siya. Hindi na niya kailangang mag-isip na matagal. Nagustuhan niya ang nakita at na-excite siya na makapag-aral siya roon. Paglabas niya ng culinary school, ay naisipan niyang mamasyal muna kaya nagpatid siya kay Mang Donato sa Ayala. Wala naman siyang balak bilhin. Gusto niya lang mag-ikot-ikot. Mamayang gabi pa naman ang dating ng asawa, kaya kahit mamayang hapon na siya umuwi na ay ayos lang. Gusto niya rin ng kaunting oras na lang ang ipaghihintay niya na umuwi ang asawa. Nag-ikot siya na nag-ikot hanggang mapagod ang mga paa niya. Pati landmark ay inikot rin niya. Nakaramdam na siya ng pangangawit ng binti na maisipan na niyang bumalik kung saan ipinarada ni Mang Donato ang sasakyan. Pababa siya ng escalator nang mahagip ng paningin niya ang isang matangkad na lalaki na siya namang paakyat. Nakasuot itong asul na polo shirt at maong nakupas na pantalon. Pero ang talagang umagaw sa atensyon niya ay ang suot na sombrero nito. Camouflage na may punit sa harap. Pamilyar iyon sa kanya. Ganon na ganon ang sombrerong iniregalo niya noon sa dating kasintahan. Hindi niya nagawang humakbang sa escalator. Hinintay niyang tuluyang makaakyat ang lalaki. Para siyang tinudla sa kinatatayuan niya nang tuluyang mapagmasdan ang mukha nito. Hindi nga siya nagkakamali. Si Paulo nga iyon. Hindi naman siya napansin ng lalaki dahil hindi naman ito nakatingin sa gawin niya. Nakalagpas na ito sa kaniya at ilang hakbang na ang layo nang maisipan niya itong habulin. Hindi niya magawang sumigaw dahil nahihiya siya na baka makakuha siya ng atensyon ng mga nasa paligid. Binilisan at nilakihan na lang niya ang hakbang para makahabol sa lalaki. Nang abot kamay na niya ito, ay hinila niya ang braso nito. Tila nagulat naman ang lalaki sa ginawa niya dahil pabigla ang ginawa nitong paglingon at kunot ang noon na tiningnan kung sino ang humila rito. Nawala ang kunot sa noon nito na makitang siya at pagkatapos ay unti-unting napalitan ng pagkabahala ang ekspresyon ng mukha nito. Rina? Nauutal pang bulalas nito. Tila hindi makapaniwala na siya nga ang nasa harap nito. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon na makita niya ulit ito. Anong ginagawa mo rito? May kasama ka ba? Magkasunod na tanong nito. Hindi mo man lang ba tatanungin ang kalagayan ko matapos mo akong iwan ng walang paalam? Puno ng panunumbat ang tinig niya. Pasensya ka na, Rina. Wala akong nagawa nang pilitin akong paalisin ni Juancho sa lugar natin. Natakot ako sa kanya pati ang mga magulang ko kaya hindi ko nagawang magpaalam pa sa'yo. Sagot nito. Subalit hindi makatingin sa mga mata niya. Alam mo naman kung gaano siya ka-impluwensya, di ba? Ano ba naman ang laban ko sa kanya? Dagdag pa nito. Saan ka ba nagpunta? Hindi mo man lang nagawang ipaalam sa akin na maayos ka? Hindi mo man lang ba naisip na mag-aalala ako sa'yo? Panunumbat pa rin niya. Patawarin mo ako. Natakot talaga ako kay Juancho. Ulit ni Paulo. Nabalitaan ko na ikinasal ka na daw sa kanya, totoo ba? Tanong nito sa kanya. Nabanaanagan niya ang lungkot sa mukha nito. Marahad siyang tumango bilang tugon. Gusto pa sana niyang sabihin rito na kung hindi ito umalis, ay maaaring hindi natuloy ang pagpapakasal niya kay Juancho. Pero pakiramdam niya ay hindi na importante iyon. Naawa siya rito nang lalo pang bumakas ang lungkot sa mukha nito. May gusto pa sana siyang itanong rito nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya iyon mula sa bag at nakitang si Mang Donato ang tumatawag at tubili niyang sinagot ang tawag. Hello? Ma'am, narito na ho ako sa exit ng parking. Sabi ni Mang Donato sa kabilang linya. Sige ho, palabas na ho ako. Iyon lang at naputol na ang tawag. Pwede ba tayong magkita ulit? Tanong nito sa kanya. Bago pa siya makasagot ay kinuha nito ang cellphone niya na hawak pa rin niya. Ilalagay ko ang number ko. Anito at idinayal nito ang sariling number. Narinig pa niya tumunog iyon. Hinugot ng lalaki ang sariling cellphone nito sa bulsa ng pantalon. Hindi niya maiwasang makita na picture pa rin nilang dalawa ang wallpaper nito. Parang may kumurot sa dibdib niya na makita iyon. Naisip niya na hindi rin siguro madali para rito ang ginawa nitong paglayo at ang pagpapakasal niya sa ibang lalaki. Magkita tayo ulit, sabi nito at isinauli sa kanya ang cellphone. Tatawagan kita. Huwag mong ipapaalam kay Juancho na nagkita tayo. Bilin pa nito. Wala na siyang nagawa ng bigla siyang yakapin ito. Kung alam ko lang kung gaano ko gustong balikan ka. Bulong nito sa kanya. Nangibabaw ang awa na nararamdaman niya para sa dating kasintahan, kaya hindi niya ito nagawang itulak. Napatingin si Reyna sa orasan na nakapatong sa tabi ng lampshade. Mag-aalas 9 na, pero wala pa rin si Juancho. Maigi na rin siguro iyon dahil okupado pa rin ang isip niya ang hindi sinasadyang pagkikita nila ng dating kasintahan. Nakalimutan niyang itanong rito kung saan ito nagpunta nang umalis sa
bayan nila. Nakaramdam rin siya ng pag-aalala para rito. Dahil mukhang hindi maayos ang kalagayan nito, napansin niya na medyo pumayat rin ang lalaki. Naputol ang pag-iisip niya. Nang bumukas ang pinto at nakita niyang pumasok ang asawa, mukhang pagod subalit ngumiti na makita siya. Isang pilit na ngiti ang iginanti niya rito. Padive na nahiga ito sa kama at kaagad na yumakap sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Ipaghahain kita. Naramdaman niyang umiling ito. Wag na, sabi ni Wancho habang nakasubsob sa likod niya. Kumain na kami kanina sa meeting. Magbihis ka na para makapagpahinga ka na. Sa halip na tumalimay, mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Hinayaan niya na lang ito. Kamusta ang araw mo? Kapag kuwan ay tanong ni Wancho. Okay lang naman, sagot niya. Pinuntahan ko yung culinary school, mukhang maganda naman. What else did you do? Tanong pa nito. Iniangat nito ang mukha upang tingnan siya. Nagpunta ako sa landmark, nag-ikot-ikot lang. Iyon lang? Sabi niyang nag-iwas ng tingin rito, hindi niya magawang sabihin na nakita niya rin doon si Paulo dahil hindi siya sigurado kung dapat ba niya yung ipaalam sa asawa. Kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya si Wancho at muling bumaba sa kama. Pinalitan ito ng t-shirt at pajama ang pang-ibaba. Matapos magbihis, ay muli itong bumalik sa tabi niya. Humanda na ito para matulog. Iyon na din ang ginawa na. Did she tell you? Tanong ni Lani sa kanya habang nagbabiyahe sila. Tiim ang bagang na umiling si Wancho. Papunta sila sa main office ng kumpanya nila. Once a month at pumupunta siya roon to check things personally. Ang mga transaction niya ay dinadaan nila sa email ng CEO na ina-assign niya para magpatakbo ng opisina roon. Pagtapos ng meeting nila sa Pasay, ay napagdesisyonan niyang sadyain ang opisina para sa personal visit niya at monthly meeting ng CEO. Bago dumiretso sa opisina, ay nagiya sila ni na kumain muna. Kaya naisipan nilang dumaan sa Rustans sa Landmark sila nagpark dahil doon malapit ang opisina nila. Dadaan sila sa mall ng Landmark bago makarating sa Rustans. Noon nila nakita si Rina nakausap ang ex-boyfriend. Ang unang instinct niya ay magalit at sugurin ng mga ito, subalit pinigilan siya ni Lani. You should let her explain first bago ka sumugod at magalit. Iyon ang sabi ni Lani sa kanya nang pigilan siya nito. Kagabi ay sinubukan niya ang asawa kung makukwento ito sa kanya. Subalit laking dismaya niya nang hindi binanggit ni Rina ang pagkikita nito at ng dating kasintahan. Hindi na niya sinubukan pang tanungin ito dahil kung gusto nitong sabihin ng asawa sa kanya, ay nagkusa na sana ito. Ang hindi dito pagsasabi ng kusa ay nangangahulugan lamang na ayaw iyong ipaalam ni Rina sa kanya.